Itama nyo ako kung mali ako mga pare ko ya. May lumabas kasi na report ngayon sa mangyayaring rematch game ng Lakers kontra dito sa OKC. 6 na player yung questionable na pwedeng hindi maglaro sa laban na yan at 2 naman yung sure na nasa injured list. Halos kalahati nga ng roster nitong Lakers yung pwedeng mawala sa magiging laban na yan. Mula dito kay Luka, Lolo Bron, DFS, Austin Reeves, Gabe Vincent at Bronny James yung nasa questionable list dyan ng mga players. At itong si Hachimura nasa injured list na yan kasama itong si Maxi Kleber, kaya considerable na out yung 2 player na yan sa rematch game na mangyayari. Parang ang lumalabas hindi na nila kailangan pang paghandaan yung rematch game na to kontra sa OKC dahil sa unang nangyaring laban ng mga to nakuha na dyan ng Lakers yung best win nila para sa season na to after na talunin nga yung top 1 team na to in 27 leading score. Mas pinili na lang kasi ngayon ng Lakers na ipahinga itong mga key players nila at i-reserve na lang sa mga importanteng games nila sa regular games na to na natitira. 3 remaining games na lang rin kasi mga pare ko ang laro dyan ng Lakers sa pagtatapos ng regular season na to. Mula dito sa Dallas Mavericks, Houston Rockets at Trail Blazers. Yan na lang yung kailangan ng mga to na paghandaan. Tapos itong Houston Rockets, tinalo rin nila sa unang games na nangyari. Bale rematch din to mga pare ko. Balik tayo dito, itama nyo ako kung mali ako. Sa mangyayaring rematch na to ng Lakers kontra sa OKC, possible talaga na hindi mabuo yung roster na maglalaro dyan na nasa strategic plan ng Lakers ngayon para hindi na nga mabugbog yung mga key players nila dahil 3 games na lang rin kasi sa postseason ang natitira and everyone teams yan mismo yung pinaghahandaan. Pero ulitin ko lang ulit mga pare ko yan na nasa report questionable pa lang itong sila Luka, AR at LBJ kasama sila DFS kaya hindi pa rin sure na makakalaro yung mga to. 1 win 2 lose lang rin kasi yung ahead nila dito ngayon sa Denver Nuggets na pang-4 sa seed at Clippers. Kaya sa 4 na natitirang games na yan kasama itong OKC kailangan 3 sa 2 games yung dapat ma-secured nilang mapanalo para ma-maintain nila yung top 3 spot sa pagtatapos ng regular games na to. Questionable doesn't mean na hindi makakapaglaro yung mga to mga pare ko, klaruhin ko lang. May potential lang rin kasi na hindi talaga paglaruin na ng Lakers yung mga main player na yan. Nakikita kasi ng mga analyst na kung hindi maglalaro yung mga key players na yan ng Lakers sa mangyayaring rematch kontra dito sa OKC, malaki yung posibilidad na talunin sila ng mga yan. Lalo't sa home court pa rin ng OKC mangyayari yung laban na to. Mula kasi dito sa starting 5 ng Lakers, si LBJ, Luka, Reeves at DFS, yan yung mga nasa questionable players. At itong si Hachimura nasa ruled out na yan. Yan yung starting 5 na posible nga na hindi maglaro sa rematch na to. Kaya talagang malaki yung pagkakaiba ng magiging laro ng Lakers sa rematch na to dahil sa malaking kakulangan sa roster na pwedeng mangyari. Ito para sa sarili kong opinion mga pare ko pwede din kasi dahil ito yung huling pagkakataon ng back-to-back games ng Lakers para sa regular game. Pwedeng mas pinili na lang talaga ng Lakers na ipahinga yung mga main player nila para ma-maintain yung healthy lineup nila para sa mga susunod na laro na mas kailangan nilang pagtuunan ng atensyon lalo na sa pagpasok ng playoffs. Mas pina-priority kasi ngayon ng Lakers na maging healthy yung roster nila sa pagpasok ng post-season games lalo't matindi rin kasi yung naging laban nila sa Western Conference. Halos 2 weeks straight din kasi yung naging schedule ng mga teams na yan mula sa Western, kaya sa remaining games mas pinili na lang ng mga to talaga na ipahinga yung mga main and key players nila para ma-prevent yung injury scenario and eventually makarecover din yung mga to mula sa injury na nakuha sa regular games. Yan yung isa sa nakikita akong dahilan kung sakali lang na hindi gamitin ng Lakers yung mga key players na to.